May announcement na sila sa 2028. Kaya sabi ni Ping Lacson, pakulo man lang niya. Para pag-usapan po, libreng publicity. Sanayin na po ninyo ang inyong mga sarili ng susunod na presidente po. Yan po ang itsura ng susunod nating presidente kung si Inday ang paniniwalaan natin. Nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi tinanong siya siyempre ng mga taga-mainstream media kung ano yung masasabi niya sa pag-announce ni Inday ay yung kanyang buong pamilya. Sasabak po sa Senado lahat. Gustong maging senador lahat. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pwede nga nilang gawin ang gusto nilang gawin. Yan ang ating Pangulo, di ba? No problem. Sabi nga po ni Martin Romualdez, basta qualified, fight. It's a free country, anya. So they are allowed to do what they want. Walang problema sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati kay Martin Romualdez. Lahat sila politiko sabi nga mga kababayan, tayo din, ganun din yung ating posisyon. Kanya-kanyang hilig yan. Magdidesisyon naman po tayong mga mamamayang Pilipino. Kung gusto pa natin na i-hire sila bilang mga official natin, di go. Pero sabi po ni Ping Lacson, pakulo man lang niya yung announcement ni Inday. Manaan niya sa tatay. Ayan po sabi ni Ping Lacson, Abante News. 3 Duterte sa Senado, pakulo lang, sabi ni Ping Lacson. Madaling sabi, mahilig sa pakulo para pag-usapan. Testing the waters pa, mga kababayan, kung ano yung magiging reaksyon ng ating mga botante. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo at pag-usapan natin ito mga plano sa politika nila, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry.
yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Yan yung interview ng ating Pangulo o sa ating Pangulong Bongbong. Sasabi ng ating Pangulo, it was still early anya to talk about the plan of former President Rodrigo Duterte and his two sons, Paulo and Sebastian, to run in the Senate election in 2025. At saka yung plano niya ni Sebastian na to seek the presidency in 2028. Gusto pong mas maaga na pag-usapan ng mga Duterte po. Pinalitawagan ni Inday. Wala na siya man pinagkakabisihan mga kababayan kasi nag-resign na po. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, within the week daw, or baka next week na, i-announce ng ating Pangulo kung sino yung kapalit ni Inday as DepEd Secretary. So, si Inday ngayon, busy na sa kanyang mga pamumulitika. Mas gamay niya yon mga kababayan, yung mamulitika. Lugi talaga niya, Mr. Maravillas. Walang trabaho, sumusweldo. Yun lang. Sabi ng ating Pangulo, it's a free country, anya. They're allowed to do whatever they want. I really have no reactions to it. Besides, it's still early, anya. Makulit po yung kaming mga taga-media. Ganon talaga. Kailangan makakuha ng balita. Hanap buhay po yung magsulat at mag-report ng mga balita. Kailangan pigain. So hindi man dapat mga kababayan pa magpapalabas sana ng reaksyon yung Pangulo, itinanong. So napilitan na lang yung presidente natin na sagutin. Kaya yung sagot niya, too early pa niya. Lalo na yung announcement na si Basti yung lalaban sa pagka-presidente, 4 years pa. Talaga niya mga sugapa, Mr. Maravillas. Confirm. O yan po yung susunod na Pangulo. Makita niya, Mr. Maravillas, napakapungay ng mata niya. Iwan ko, baka inaantok lang po. In-announce ni Inday po na si Basti daw yung tatakbo. Siya daw babalik sa pagka-mayor na lang ng Davao sa 2028. Napaaga talaga po. Magto 2 years pa lang, September masagi. June 30, 2 years pa lang po. May announcement na sila sa 2028. Kaya sabi ni Ping Lacson, pakulo man lang niya. Para pag-usapan po, libreng publicity. Sanayin na po ninyo ang inyong mga sarili ng susunod na presidente po. Yan po ang itsura ng susunod nating presidente kung si Inday ang paniniwalaan natin. Ito pa, ay mali pala, si Inday Garutay. Sino bang naglagay ng picture? Hindi ito si Inday Sara, si Inday Garutay. Ito pala, nakatabi ni Xi Jinping. Na punong-puno ng tato ang kanyang legs. Di ba? Para niya, Mr. Maravillas, pamilya ng mga sanggano talaga. Takot po sa ICC, takot sa investigasyon yung tatay ng Congress, di daw siya mag-attend. Sabi ni Atty. Roque, i-file niya nila sa local courts. Andaan niya na sagutin niya ng dating Pangulong Digong. Kung hindi pa namin alam po ang strategy, o di ba yung ganun din yung ganun din yung challenge ni Pacquiao. Ayaw mag-attend, ayaw mag-appear po sa Senate investigation at congressional investigation ni Pacquiao. I-file niya ninyo sa local courts. Final. Biglang nawala po. Nagtago. Tapos sabi, di man na niya ako nagtatago. Di lang niya ako available. Hindi available mga kababayan na i-receive yung warrant of arrest na gustong i-serve.
Ganon sila. So balikan natin yung sinabi ng ating Pangulo. We are talking about 2028. Madami pang pangyayari between now and 2028. And the only real situation will become clear in October during the filing ng kandidasiya niya. Yan po sa issue ng tatlong Duterte, ang tatakbo si Pulong, si Baste, at saka si Digong, si Maudigs. So sabi ng ating Pangulo, then we will see really kung tatakbo ba talaga, sino ba talaga tatakbo, sino, kanino sasama, which parties are involved, which parties are in alliance. Doon lang natin makikita sa October. Tingnan natin kung matutuloy pagdating sa Oktubre. Ayan na kasi maniwala ng ating Pangulo kasi alam niya man po na pabago-bago ang isip ng mga Duterte. Unstable mind po. So sabi ng ating Pangulo, the plan niya of the former First Family to run in the polls will not affect the unity team, a coalition between him and the Vice President in the previous election. He, however, said that the stand of the unity team will depend on who the Vice President supports in the upcoming elections. You have to remember, Anya, the PDP was never a part of the unity team. PDP was never part of the unity team kahit na kung nung eleksyon. So it does not change anything for the unity team. Depende na lang kung ano yung posisyon ni Inday, Sara, pagdating sa eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. Yung opposition po, isinusuka si Inday, ayaw man tanggapin. So, the fact na umalis na siya, mga kababayan, as Defense Secretary, humihiwalay na rin siya sa unity team. Yan ang ibig sabihin nun. Pero yung PDP po talaga, tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Never man po na naging parte. At yung PDP po, dilawan niya. Yan ang partido po ni Coricong, Partido Demokratiko Pilipino, PDP laban. Ngayon PDP na lang kasi nag-away-away din sila. Kaya sabi ni Ping Lacson, yan na niya, pakulo man lang. Ayaw maniwala ni Ping. Pag tumakbo silang senador, sino pang maiiwan doon sa doon sa Davao? Kaya siguro ayaw maniwala ni Ping Lacson. Si Basti Mayor, sino yung papalit sa kanya? Yung asawa niya. Si Pulong ganun din. Sino pa papalit as congressman? Pag umalis siya doon as congressman, siyempre bibigyan niya ng kalaban ng ating administrasyon. Hanap yung ating administrasyon ng ilalaban sa lokal. Alangan man si Kitty. Di ba? At malayo din mga kababayan na ibigay sa ibang pangalan, magpakandidato sila ng ibang pangalan, hindi kapamilya doon sa Davao. Malayo po yan sa possibility. Kasi ang mga politiko po, from generation to generation yan, hanggang sa kaapo-apuan. Di ba? Ibibigay mo ba yan sa iba, yung baluarte mo na? So, malayong malayo. Gusto nga nilang ubusin na si Baste, kakandidatong kung maniniwala ka sa kwento ni Inday na presidente sa 2028, sabi ni Ping, maaring political strategy lamang bago ang 2025 elections ang revelasyon ni Vice President Sara Duterte na 3 Duterte ang tatakbong senador sa darating na halalan. Ayon kay dating Senador Ping Lacson, ang payag ni BP Duterte ay maihahalin tulad sa pakulo ng kanyang ama. You see? Pakulo, tulad ng style ng kanyang tatay. Bago ang 2016 presidential elections upang mapaisip ang bawat Pinoy at makita ang pulso ng mga botante. So, tingin ni Inday kasi, naging effective yung mga strategy ng kanyang tatay. Yun din ang kanyang susundan. Yung strategying pahulaan. Di ba?
The apple does not fall far from the tree, anya. Like the father, the daughter believes that part of wise and smart politics is to confuse and keep them guessing, create an issue that evokes discourse, thus accomplishing awareness, while getting a glimpse of the pulse of the electorate. Para laging pinag-uusapan po yung pamilya nila. Tingnan natin po kung magiging effective pa yung style ni Digong noong 2016. So sabi ni Ping, I don't think there is any firm decision made by any of the three Dutertes. Ngayon, sabi dito sa balita, sakali namang matuloy ang pagtakbo ng tatlong Duterte sa senatorial elections at manalo, 5 pamilya ang posibleng umuko pa sa 12 upuan lang o kalahati ng Senado. Senate 2025, 3 Dutertes, 3 Tulfos, 2 Villars, 2 Cayetanos, 2 Ejercito Estradas, and the list goes on because it is what it is, by the people, for the people, of the people, sabi po ni Lacson. So, tama din yung mga analysis ni Ping Lacson, by the people, for the people, of the people. Kasi yung magdidesisyon naman po tayo na mga botante. Kung gugustuhin natin na 3 Duterte, 3 Tulfo, the rest tig-dalawa, at yung Senado, yung kalahati kontrolado ng 5 pamilya lang, di ayos baga. Demokrasi. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, demokrasya niya. It is a free country niya. They are allowed kung anong gusto nilang gawin. Ganon din yung posisyon ng Speaker of the House, si Martin Romualdez. Basta niya qualified. Basta qualified, Romualdez sees nothing wrong with Duterte Senate ambition. Ang nagagalit lang po, yung mga dilawan, ayaw nila ng ganyan. At si Trillanes po, mangangampanya daw. At ang proposal ni Trillanes po, mag-unite yung mga dilawan with Marcos. Anong tingin ninyo? Sa bagay, may mga dilawan na po na nasa member na ng cabinet ng ating Pangulo. Si Ricto po, dilawan. At marami pang iba. Ito yung sabi ni dating Senador Trillanes. Itong senaryo anyang ito, natatakbo yung 3 Duterte, ay pwedeng gawing reason para magsama-sama na ang iba't ibang grupo at sa ganon ay para tuluyang ma-reject ng sambayan ng Pilipino itong pamilya Duterte. It's a golden opportunity na gamitin tong parang reason or cause for unity. Yung genuine unity, pwede naman kasing gawin ang basis ng unity ay yung polisiya sa West Philippine Sea. For example, yung guarantee na hindi nababaguhin yung konstitusyon at yung mga economic policies na tutulong sa pag-recover ng ating ekonomiya. Ano po tingin ninyo mga kababayan? Yung mga dilawan kasi po, mas ayaw nila sa Duterte kaysa sa Marcos. Ganon ang lumalabas ngayon mga kababayan. Ito nga yung post ng Voice of Millennials. Mga dilawan po ito, dilawang page. Sabi niya, a vote for Dutertes is a vote for China. No vote for Dutertes. Mas pipiliin nila na Marcos kaysa sa Duterte. Wala na nga masyado yung mga dilawan, mga kababayan, na masyadong kritisismo sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya pala na niya, Mr. Maravillas, kombinasyon ka na ng pinklawa. Pink, dilawan. O, diba? Malamangan niya, Mr. Maravillas, ibas ka ng todo-todo niya ng mga pro-China. Dati ko man po itong sinusuot at itong kulay na to, mas older pa doon sa pagdesisyon ni Leni Robredo na gawing pink yung kanyang official color. Ang tagal na niyan, mga kababayan. So sanayin na po ninyo ang pagpasok ng buong pamilya ng mga Duterte sa politika at ang posibleng susunod na Pangulo. Ito po
Si Baste, yan o, Philippines next president. O ito pa, nakatabi ni Xi Jinping. O baka ang gusto ninyo, ito po, alin sa tingin ninyo ang mas na qualified po, mga kababayan? Baka si Chis Escudero tumakbo din, o kung hindi, itong sa kaliwa, si Martin Romualdez. Ano sa tingin ninyo po? Alin sa apat? Baka madagdagan pa yan kasi yung mga Tulfo po, lalo si Rafi Tulfo po, kahit hindi nagsasalita po yon, pumapantay na nga po kay Inday sa survey. Pero niya si Martin, malayo pa Mr. Maravillas, malayo pa man po, 4 years. Si Martin po nag-announce kasi tinanong siya, di man sana siya mag-announce, tinanong kung ano yung plano niya. Kasi di ba, siya yung pinagsisilosan mga kababayan, kaya binibira ng mga DDS vloggers. Pinagdududahan mga kababayan na si Martin Romualdez ang babasbasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya ngayon pa lang dinudurog na nila. Si Martin man po, sabi niya, nang tanungin ng mainstream media, re-electionan niya ako, may one term pa niya ako as congressman ng 1st District ng Leyte. At nang tanungin kung anong plano niya sa 2028, nakuha niya, malayo pa yun. 4 years away. Talagang napaaga yung politika ni Inday. So anyway, yun man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.